Kamusta mga ka-clover? Pag-usapan natin ang mga lucky plants na dapat mong ilagay sa mismong entrance ng iyong kwarto bago sumapit ang New Year 2026, ang Year of the Fire Horse. Bakit sa entrance ng kwarto? Dahil ayon sa Feng Shui, dito dumadaloy ang Chai energy o ang buhay na puwersa na pumapasok sa iyong personal na espasyo. Kapag tama ang halaman na inilagay mo, inaanyayahan mo ang swerte, kalusugan at proteksyon laban sa malas sa buong taon. Pero kapag mali ang halaman o pinabayaan mo itong mamatay, maghanda ka dahil maaari itong isarado ang daloy ng swerte at magdala ng bigat o sakit sa iyong tahanan. Ang taong 2026 ay tinatawag na Year of the Fire Horse, isang taon na matinding enerhiya, passion at mabilis na pagbabago. Pero tandaan, kapag sobrang init, maaari rin itong magdulot ng conflict, burnout at bad luck energy. Kaya ang mga halaman na ilalagay mo sa entrance ng kwarto ay dapat magdala ng balanse. Mga halamang kayang kontrahin ang apoy at ibalik ang harmonya sa loob ng bahay. Unang-una, dapat meron ka ay ang money plant o golden pothos. Ito ang simbolo ng daloy ng pera at oportunidad. Sa Feng Shui, kapag inilagay mo ito sa entrance ng kwarto, lalo na sa kanang bahagi ng pinto, pinapagana mo ang tinatawag na wealth corner energy. Ang birding dahon nito ay sumisimbolo ng kasaganahan, habang ang gintong ugat nito ay parang magnet ng yaman. Ang sinasabi kong dapat sa kanan ay dapat nakaharap ka sa pintuan papasok sa iyong kwarto. Diyan mo ilalagay ang iyong halaman sa right side na pinto papasok sa iyong kwarto. Ito ang tip ko sa inyo. Huwag mong hayaang matuyot o maputol ang mga dahon nito bago magbagong taon. Dahil ayon sa Feng Shui belief, kapag namatay ang money plant mo, mawawala rin ang iyong kasaganahan. Pangalawa ay ang peace lily, isang napakahalagang halaman sa Feng Shui, lalo na para sa mga taong gustong magkaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay at sa relasyon. Ang puting bulaklak nito ay simbolo ng purity at renewal. Perfect ngayong papasok ang 2026. Ilagay ito sa kanang bahagi ng entrance ng kwarto kung ikaw ay may madalas na alitan o stress sa loob ng bahay. Ang peace lily ay kilala rin na naglilinis ng hangin, kaya literal na nililinis nito ang enerhiya sa paligid mo. Pero tandaan, bawal itong ilagay sa madilim na sulok, dahil kapag hindi ito nakakatanggap ng natural na liwanag, maaari itong magbigay ng stagnant energy na magdudulot ng malas. Pangatlo, lucky bamboo, ang tinaguriang protector plant ng Feng Shui. Ito ang halaman na dapat laging nakikita ng mata mo pagpasok mo ng kwarto. Ang lucky bamboo ay simbolo ng strength, flexibility at success. Para sa 2026, kung saan ang fire horse ay may matinding enerhiya ng apoy, ang tubig ng lucky bamboo ang siyang babalanse sa init na ito. Tip mula sa Feng Shui Masters, ilagay ito sa transparent glass vase na may tubig at ilang pirasong coins sa ilalim. Ito ay kumakatawan sa prosperity cycle. Tubig bilang life flow, barya bilang wealth at halamang bilang growth. Susunod ay ang orchid, isang halaman ng beauty, wisdom at positive chi. Ang mga puting orchid ay simbolo ng purity at good fortune, habang ang mga purple orchid ay nagpapalakas ng spiritual energy at luck in love. Kung single ka, ilagay ito sa left side ng entrance. Ito raw ang love corner na mag-aanyaya ng bagong romansa o stability sa relasyon. Ayon sa Feng Shui, kapag ang orchid ay namumulaklak mismo o bago sa mismong araw ng New Year, isang sinyalis ito ng bagong simula.
bagong pag-asa at matatag na swerte sa buong taon. Tandaan ha, ang orchid ay ilalagay sa kaliwang bahagi ng pinto ng inyong kwarto kung single ka. Ang orchid lang po. Kaya maliban sa orchids, ay sa kanan po ng entrance ng inyong kwarto, ilalagay ang inyong lucky plants. Pero kung hindi ka naman single, pwede rin naman po sa kanan. At ang huli, ngunit napakahalaga, ang jade plant, kilala rin ito bilang plant of fortune. Ang bilugan nitong dahon ay kahawig ng mga lumang Chinese coins, kaya itinuturing itong pampayaman at pang-attract ng good business luck. Perfect ito na ilagay sa entrance ng kwarto o opisina. Dahil kapag una mo itong nakikita sa umaga, sinisimbolo nito ang simula ng isang produktibong araw. Ayon sa Feng Shui, kapag ang jade plant ay patuloy na lumalago, ibig sabihin ay tuloy-tuloy din ang daloy ng swerte at biyaya sa buhay mo. Pero mga ka-Feng Shui, hindi lahat ng halaman ay swerte. Iwasan ninyong ilagay sa entrance ng kwarto ang mga sumusunod. Mga kaktos o halaman na may tinik dahil itinuturing itong energy blocker at nagdadala ng conflict. Mga tuyong bulaklak dahil ito ay simbolo ng stagnant o patay na enerhiya. Mga artificial na halaman dahil wala itong chi energy at nagiging dahilan ng pagbagal ng oportunidad sa bahay. Ang entrance ng kwarto mo ay parang baga ng iyong tahanan. Kung ano ang hinga nito, iyon din ang enerhiya ng iyong buhay. Bago mag New Year's Eve, gawin ang ritual na ito. Linisin ang paligid ng entrance. Ilagay ang mga halaman sa kanilang tamang pwesto. Mag-spray ng salt water sa hangin habang sinasabi, "Tinatanggap ko ang bagong taon na puno ng swerte, liwanag at biyaya." Yan ang sasabihin nyo bago kayo gumawa ng ritual. Kung gagawin mo ito ng taos-puso, mararamdaman mo ang pagpasok ng bagong enerhiya. At ayon sa Feng Shui, magbubukas ito ng pinto para sa iyong magandang kapalaran sa Year of the Fire Horse. Mga ka-Feng Shui, tandaan ninyo ang halaman ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay buhay na simbolo ng iyong kapalaran. Kung aalagaan mo ito, aalagaan ka rin ito. Pero kung pababayaan mo ito, pati ang swerte mo ay maaring maglaho. Kaya bago sumapit ang 2026, siguraduhin mong handa ng iyong lucky plants sa entrance ng kwarto. Dahil dito, papasok ang biyaya na matagal mo nang hinihintay. Gaya ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi naman kailangan lahat ng lucky plants ay meron ka sa mga lugar na dapat mong paglagyan para swertihin. Kung ano lang ang meron ka ay okay na yon. Dahil ang mahalaga ay buo ang iyong tiwala, pananalig sa mga Feng Shui tips para nang sa ganon buo rin ang mga magagandang enerhiya ang hahatak sa iyong buhay. Kung napanood nyo ang ibang video ko about sa mga lucky plants ay pare-pareho lang halos sila. Dahil ang mga halamang ito ang nakasaad sa panahon ng Fire Horse 2026 ayon sa Feng Shui, kaya kapag buo ang paniniwala, malamang buo din ang magandang enerhiya ang darating sa iyo ng iyong buong taon. Pero mga ka-Clover, the more na marami kang halaman, parang napakaganda talaga sa pakiramdam. Totoo po yan kasi ako po ganyan pang nararamdaman ko kaya ang dami ko po dito sa bahay ng mga lucky plants. Dahil 100% po akong naniniwala sa Feng Shui. Kaya mga ka-Clover, kapag may halaman, may buhay. Kapag may buhay, may swerte. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ito sa mga kaibigan mong gusto ring swertehin sa bagong taon. Kaya habang medyo mas maaga pa, simulan nyo nang maghanap ng mga lucky plants para meron kayong isasalubong sa pagsapit ng year 2026. Hanggang sa susunod, Happy New Year sa Year of the Fire Horse!